Ibigay mo na sa kanya ang mga papeles ng Senatorio Rodrigo. Dahil walang puwang sa pamilyang ito ang isang baog at hibang na asawa. Ang boses ni Doña Consuela ay parang karayom na bumaon sa pandinig ni Wanda habang siya ay nakatayo sa labas ng nakabukas na pinto ng silid-kainan. Sa kanyang mga kamay maingat niyang hawak ang isang pilak na tray kung saan nakalagay ang paboritong bibingka ni Rodrigo at ang isang sinaunang kopa na 3 gabi niyang pinagpuyatong ipanumbalik ang kinang para sa kanilang ikalabinsyam na anibersaryo ng kasal. Ang bango eng vanilya at sunog na dahon ng saging ay dahan-dahang humalo sa malamig na amoy ng lumang kahoy ng mansyon. Hindi gumawa ng anumang tunog si Wanda. Ngunit ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko at bumaon ang matalim na pilak sa kanyang balat subabot walang anumang pisikal na sakit ang umabot sa kanyang utak. Isang malamig na pamamanhid ang gumapang mula sa kanyang dibdib, patungo sa kanyang lalamunan, na tila nilulunod ang bawat hininga na nais niyang pakawalan. Ang mundo sa kanyang paligid ay dahan-dahang nawalan ng kulay, naging isang malabong anino ng mga kasinungalingan. Ito ba ang huling handog ng 19 na taon ng bulag na pagsunod, kung saan ang bawat patak ng kanyang pagmamahal ay naging mitsa lamang ng sarili niyang libingan? Dahan-dahang humakbang si Wanda papasok sa silid, pinanatiling tuwid ang kanyang likod sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig na nara ay tila isang babala na hindi pinansin ng 2 taong mabilis na nag-ayos ng kanilang mga ekspresyon. Happy anniversary, Rodrigo! Mahinahong sabi ni Wanda habang maingat na ibinababa ang tray sa ibabaw ng lamesang mahogany. Bahagyang nagulat si Rodrigo, mabilis na itinago ang isang dokumento sa ilalim ng kanyang leather folder. Agad na napalitan ng pilit ng ngiti ang kanyang muka. Wanda, andyan ka pala. I thought you were still in the workshop, tinatapos mo raw yung restoration ng lumang painting ni Mama. Sanan nga doon na lang ako nanatili, Rodrigo, para hindi ko narinig kung paano ninyo ako pinaplanong itapon na parang basura. Matapos kong ibigay ang buong buhay ko sa pamilyang ito. Sagot ni Wanda, ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa kanyang asawa bago lumipat kay Doña Consuela. Umasim ang mukha ni Doña Consuela, inayos ang mabigat na gintong kwintas sa kanyang leeg habang nakataas ang isang kilay. Ayan ka na naman sa mga drama mo, Wanda. You have been so paranoid lately. Look at yourself, palaging puyat, palaging may kinakausap sa workshop. Rodrigo is only trying to protect you. You are sick at kailangan mo ng tulong. Hindi ako may sakit, Maman, sabi ni Wanda. Dinukot niya ang isang maliit na kwaderno mula sa bulsa ng kanyang tapis at binitiwan ito sa ibabaw ng lamesa. Ang kwaderno ay dahan-dahang dumausdos at huminto sa harap mismo ni Rodrigo. Ngunit ang anak ninyo ang may malalang karamdaman. Karamdaman ng kasakiman at kataksilan. Ano ito, Wanda? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay unti-unting nawalan ng lambing. Yan ang listahan ng lahat ng pondong ninakaw mo mula sa Heritage Conservation Fund ng vegan. Ang mga materyales na idineklara mong binili para sa restoration ng mga simbahan, ngunit napunta sa pagbili ng kondo ng kalaguyo mong si Celestina sa Manila. 19 na taon akong nanahimik sa bawat pang-api ninyo, Rodrigo. But I will not let you destroy my family's name and steal my ancestral land. Nawalan ng kulay ang mukha ni Rodrigo. Where did you get this? You are spying on me. Hindi ko kailangang mangespiya sa sarili kong bahay, Rodrigo. Ako ang nagpapanumbalik ng mga lumang dokumento at resibo rito, nakalimutan mo ba? Alam ko ang amoy ng huwad na tinta at peking pirma. Tumayo si Doña Consuela, ang kanyang mukha ay namula sa galit. You ungrateful girl, how dare you accuse my son? Ang lupaing kinatitirikan ng mansyong ito ay pag-aari ng mga De La Vega. Wala kang karapatan dito. Ang mansyong ito ay nakapangalan sa akin bilang bahagi ng dote ng aking pamilya, Mama, at alam ninyong dalawa ang katotohanan iyan. Sagot ni Wanda, ang kanyang boses ay patuloy na lumalamig tulad ng hanging gabi sa labas ng mansyon. Mabilis na sumugod si Doña Consuela patungo kay Wanda upang agawin ang kwaderno. Napaatras si Wanda patungo sa dulo ng grand staircase. Nang makita ng matanda na hindi niya madaling makukuha ang libro, dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang mabilis at mapanganib na ningning ang dumaan sa mga mata ng Donya. Hinawakan ni Consuela ang pulso ni Wanda ng may kakaibang lakas at sa isang iglap gamit ang sarili niyang bigat. Marahas niyang itinulak ang sariling katawan, pabalik patungo sa mga baitang ng hagdanan. Ang unang reaksyon ni Wanda ay iligtas ang matanda. Sumugod siya, pasulong ang kanyang kamay, ay marahas na kumapit sa magaspang na hawakan ng hagdanan
habang ang kanyang noo ay sumalpok sa matalim na gilid ng balustre sa tangkang maabot ang terno ng kanyang ina. Ang gimabigat na katawan ni Doña Consuela ay gumulong pababa sa ilang baitang ng hagdanan, kasabay ng pagbagsak ng isang malaking plorera na gawa sa porselana. Ang plorera ay nagkapira-piraso sa sahig, ang mga matatalim na piraso nito ay nagkalat sa paligid ng matandang duming nakahiga. Mamat sigaw ni Rodrigo, mabilis na bumaba sa hagdanan patungo sa paanan, kung saan nakahiga ang kanyang ina, umiiyak at humahawak sa kanyang balakang. Tinulak niya ako. Rodrigo, nais niya akong patayin para sa mansion. Ang babaeng iyan ay baliw, dalhin mo siya palayo. Malakas na hagulhol ni Doña Consuela, ang kanyang boses ay puno ng huwad na sakit at takot. Nakatayo si Wanda sa itaas ng hagdanan, ang dugo ay dahan-dahang dinaloy mula sa isang malalim na sugat sa kanyang noo, humahalo sa malamig na pawis sa kanyang muka. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso ay tila naging yelo. Tumingin siya sa kanyang asawa, umaasang makakita ng kahit kaunting pag-aalala. Ngunit hindi tumingin si Rodrigo sa kanyang duguang noo. Hindi nito tinanong kung ayos lang siya. Tumingin lamang ito sa kanya ng may mga matang walang pagmamahal, puno lamang ng isang malamig at kalkuladong desisyon. Tawagan ninyo ang sanatoryo, utos ni Rodrigo sa mga katulong na natatarantang lumapit. Ang asawa ko ay may malubhang atake ng paranoia at nagiging marahas na. Hindi na siya ligtas dito. Rodrigo, alam mong hindi iyan totoo. Sigaw ni Wanda, ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag, naglalaman ng lahat ng sakit na kanyang itinago. I am carrying your child, 3 buwan na. Rodrigo, paano mo ito nagagawa sa sarili mong dugo? Saglit na natigilan si Rodrigo. Ang balita ng pagbubuntis nito ay natuklasan na niya kahapon mula sa mga medical na record na iniwan ng doktor sa klinika. At yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan niya itong ikulong sa lalong madaling panahon. Kung may dedeklara siyang walang sapat na pag-iisip, ang pamamahala sa lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa kanya at ang bata ay lalaki sa ilalim ng kanyang kontrol nang walang panganib na mabunyag ang kanyang mga krimen. You are imagining things, Wanda. You are not pregnant, you are just sick. Ang isip mo ay puno na ng mga ilusyon. Malamig na sabi ni Rodrigo, walang bakas ng kahit anong emosyon. Sa loob ng ilang minuto, ang malalaking kahoy na pinto ng mansion ay bumukas. 2 lalaking naka-uniformeng puti ang pumasok, may hawak na makapal na katad na sinturon. Hindi tumakbo si Wanda. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang pumrotekta sa kanyang puson, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking minahal niya sa loob ng 19 na taon. Habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, naramdaman niya ang huling pagdurog sa kanyang kaluluwa, ang pagkaunawa na ang kanyang laban ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na nagsisimula pa lamang sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang malamig na tunog ng bakal na kandado ay muling umalingaw-ngaw sa pandinig ni Wanda, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang pinto ng ambulansya, kundi ang mabigat na bakal na pinto ng kanyang silid sa Sanatorio de San Jose. Ang amoy ng chloroform at murang disinfektante ay sumalubong sa kanyang pandinig, isang amoy na tila gustong sumakop sa kanyang buong pagkatao. Pagising niya, ang unang naramdaman niya ay ang matinding bigat sa kanyang mga pilikmata at ang tuyong lasa ng gamot sa kanyang lalamunan. Ang puting kisame sa itaas ay tila dahan-dahang bumababa, pinipiga ang natitirang hangin sa kanyang mga baga. Inilipat niya ang kanyang tingin sa maliit na bintanang may rehas na bakal. Doon sa labas ang gabi sa bigan ay tahimik, ngunit para kay Wanda ang bawat anino sa dingding ay tila mga kamay na pilit siyang hinihila pababa sa limot. Gising ka na pala, Wanda, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa pinto. Pumasok si Dr. Mendoza, ang punong psychiatrist ng pasilidad na kilalang malapit na kaibigan ni Doña Consuela. Ang kanyang puting uniforme ay walang kahit isang dumi, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay walang anumang init ng pagpapakatao. May hawak siyang maliit na plastik na baso na naglalaman ng 2 pulang tableta. Huwag mo nang subukang gumawa ng ingay o magpumiglas, sabi ng doktor habang inilalapit ang gamot sa kanya. Sa mga opisyal na record na pinirmahan ko at ng iyong asawa, ikaw ay dumanas ng isang malubhang psychotic episode na nagdulot ng karahasan sa iyong biyenan. Walang sino man sa labas ang maniniwala sa anumang sasabihin mo. You are officially declared unstable, Wanda. Alam mong hindi ako baliw, Dr. Mendoza. Mahinang sagot ni Wanda, ang kanyang boses ay halos isang bulong dahil sa tuyong lalamunan.
Nabayaran ka ba ng sapat ni Rodrigo para sirain ang buhay ko? Gumiti ng bahagya ang doktor, isang ngiting puno ng pangmamata. Rodrigo only wants what is best for the family legacy, Wanda. At kasama doon ang pagpapanatili sa iyo rito, kung saan hindi ka makakagawa ng gulo. Now take your medicine. Kailangan mong kumalma. Tinitigan ni Wanda ang mga pulang tableta. Alam niyang ang mga gamot na ito ay unti-unting magpapahina sa kanyang isip at higit sa lahat maaari nitong patayin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang isip, dahan-dahan niyang kinuha ang gamot at isinubo ito, ngunit lihim niyang itinago ang mga tableta sa ilalim ng kanyang dila habang umiinom ng tubig. Nang umalis ang doktor at muling isinara ang pinto, mabilis na bumangon si Wanda patungo sa maliit na banyo ng silid. Doon sa harap ng maduming lababo, pinilit niyang isuka ang tubig kasama ang mga tabletang hindi pa natutunaw. Ang bawat pag-ire ng kanyang tiyan ay nagdulot ng matinding sakit, ngunit ang sakit na iyon ay naging patunay na siya ay buhay pa, na ang kanyang anak ay lumalaban pa rin sa loob niya. Dahan-dahan siyang naupo sa malamig na semento ng banyo, isinandal ang kanyang ulo sa pader. Ang bawat gyera ay may sakripisyo at ang banyo na ito ang kanyang unang larangan ng digmaan. Dahan-dahang gumapang ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang tiyan, na tila doon lamang niya natatagpuan ang init sa gitna ng nagyayelong silid. Sa mahinang tinig, sinimulan niyang awitin ang isang lumang oyayi, ang hele, na madalas niyang marinig sa kanyang sariling ina noong siya ay bata pa. Ang malamyos na himig ay dahan-dahang pumuno sa malamig na espasyo, isang kanta ng pag-asa at pangako na kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang maliit na buhay na ito mula sa kalupitan ng mga De La Vega. Iingatan kita, anak, bulong niya sa kanyang sarili. Habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi at humalo sa tuyong dugo sa kanyang noo. Ang bawat gabi sa silid na ito ay magiging mahaba, ngunit bawat umaga na darating ay magiging hakbang patungo sa kanilang paglaya. Nabalik lamang ang diwa ni Wanda nang marinig niya ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng maliit na sliding window sa kanyang pinto. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang isang anino ng nurse na may hawak na isang malaking hiringgilya na naglalaman ng pulang likido na tila naghahanda para sa susunod na routine ng pagtuturok sa mga pasyente na magaganap bago sumikat ang araw, isang bagay na alam ni Wanda na hindi niya maaaring hayaang mangyari sa kanyang katawan. Ang nikipulang likido sa hiringgilya na iniwasan ni Wanda sa pamamagitan ng pagpapanggap na natutulog ng mahimbing ay naging muling kulay sa kanyang isip nang sumapit ang umaga. Nang sumikat ang araw sa Vigan, ang mga pasyente ay pinayagang lumabas ng kanilang mga selda patungo sa isang malawak na bulwagan para sa tinatawag nilang art therapy, isang programa ng ospital upang ipakita sa mga bisita na makatao ang kanilang pasilidad. Dito sa gitna ng amoy ng pintura at basang papel, nakita ni Wanda ang kanyang pagkakataon na mabuhay muli sa isang sulok ng silid, habang ang ibang pasyente ay walang layuning nagpapahid ng kulay sa kanilang mga papel. Lumapit si Wanda sa isang lumang kwadro ng Birheng Maria na nakasandal sa pader. Ang pintura nito ay kupas na may mga bitak na tila mga sugat ng panahon, katulad ng kanyang sariling buhay. Kinuha niya ang isang manipis na brotsa at sinimulan ang maselang sining ng pagpapanumbalik. Ang husay mo naman magpinta, Hija, isang banayad na boses ang narinig ni Wanda mula sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita si Ate Tiasing, ang matandang tagalinis ng ospital, na may hawak na walis at basahan. Ang kanyang mukha ay hinarangan ng mga kulubot ng kahirapan at pagtitiis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng init na matagal nang hindi nakikita ni Wanda. Salamat po, Ate Tiasing. Ito po ang trabaho ko sa labas, ang ibalik ang ganda ng mga bagay na dinalo ng limot, sagot ni Wanda nang may magalang na ngiti. Lumingon si Tiasing sa paligid upang tiyaking walang nakatinging gwardya bago dahan-dahang naupo sa tabi ni Wanda. Alam mo, Hija, matagal ko nang pinagmamasdan ang mga pasyente rito. Ang mga mata ng tunay na may sakit sa isip ay malabo at walang direksyon. Ngunit ang mga mata mo may liwanag pa. May hinahanap ka sa labas, hindi ba? Ang simpleng obserbasyong iyon ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Wanda, ngunit naramdaman din niya ang isang hindi inaasahang pakiramdam ng kaligtasan. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanyang tunay na pagkatao sa likod ng pader na ito. Nang muling matiyak na ligtas ang paligid, may kinuha si Tiasing mula sa bulsa ng kanyang lumang duster. Isang saging na hinati sa dalawa, maingat na nakabalot sa malinis na papel. Iniabot niya ang kalahati kay Wanda.
Kumain ka, Hija. Kailangan mo ng lakas. Nakikita ko kung paano mo isinusuka ang mga gamot sa banyo araw-araw. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagsasabi. May anak din akong nawala. At kung nasaan man siya ngayon, sana ay may magbigay din sa kanya ng pagkain kapag siya ay nagugutom. Bulong ni Tiesing ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot. Ang simpleng handog na iyon, ang kalahating saging na ibinahagi ng isang mahirap na tagalinis, ay nagdulot ng matinding init sa puso ni Wanda. Naramdaman niya ang luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito upang hindi sila mapansin ng mga gwardya. Ito ang kanyang gintong sandali sa gitna ng impyerno, ang pagpapatunay na ang kabutihan ng tao ay hindi kayang patayin ng anumang pader. Mula sa araw na iyon, isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Napagtanto ni Tiesing na si Wanda ay biktima lamang ng kasakiman ng pamilya de la Vega. Nanggako ang matanda na tutulungan si Wanda na magpadala ng mensahe sa labas, ngunit may isang malaking suliranin ang lahat ng liham na lumalabas sa ospital ay binabasa at sinusuri ng mga tauhan ni Dr. Mendoza. Dito ginamit ni Wanda ang kanyang talino. Sa bawat stroke ng kanyang brotsa sa kwadro ng Birheng Maria sa mga tupi ng asul at gintong kasuotan ng Birhen, lihim niyang isinulat ang mga numero ng bank account ni Rodrigo, ang mga petsa ng transaction sa pondo ng Heritage Fund at ang mga pangalan ng mga huwad na supplier gamit ang microcalligraphy. Ang mga detalyeng ito ay mukhang mga disenyo lamang ng gintong borda sa damit ng Birhen kung titingnan sa malayo, ngunit sa malapit, ito ay ang buong katotohanan ng krimen ng kanyang asawa. Ito ang ating magiging lihim na sulat, Ate Tiesing, bulong ni Wanda habang tinatapos ang huling detalye sa kwadro. Bumulong din si Tiesing nang may kasamang takot sa kanyang boses. Sana ay makarating ito sa tamang tao, Wanda. Ngunit mag-iingat ka kay Dr. Mendoza. Kapag nalaman niya ang ginagawa natin, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Bakit ganoon na lang ang takot ninyo sa kanya? Tanong ni Wanda, ngunit bago pa makasagot si Tiesing, narinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng bulwagan at pumasok si Dr. Mendoza kasama ang dalawang gwardya. Huminto ang doktor sa tapat ng kwadro ni Wanda, tinitigan ang nagbagong anyo ng Birheng Maria nang may malamig na interes. Napakagandang gawa, Wanda, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng nakatagong interes. Inaasahan kong matatapos mo ito sa lalong madaling panahon dahil lahat ng mga natapos mong sining ay kukunin at ililipat sa labas ng ospital ngayong linggo upang ibenta sa isang kilalang kolektor sa vegan. Ang paglipat ng mga kwadro sa labas ng ospital ay naging simula ng pagbukas ng pinto para sa kabilang panig ng mundo, kung saan ang bawat linya ng katotohanan ay dahan-dahang gumagapang patungo sa liwanag. Doon sa isang maliit na opisina sa kahaba ng Calle Crisologo sa vegan, si Attorney Mateo Santos ay nakaupo sa kanyang lumang desk na gawa sa Nara. Sa harap niya nakasandal ang bagong biling kwadro ng Birheng Maria mula sa sanatoryo. Gamit ng isang magnifying glass, maingat niyang pinag-aaralan ang mga gintong borda sa kasuotan ng Birhen kung saan nakasulat ang mga lihim na numero ng account ni Rodrigo de la Vega. Isang matatalas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo, ngunit sa kanyang mga mata ay walang bakas ng katuwaan, kundi isang malalim at malamig na determinasyon na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Kinabukasan, sa loob ng malamig na silid ng pagbisita sa sanatoryo, nakaupo si Wanda habang nakakulong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang tunog ng bakal na upuan na hinila sa ibabaw ng semento ay lumikha ng isang maikling tunog sa pagitan ng kanilang katahimikan nang maupo ang isang lalaking hindi pa niya nakikilala kailanman. Siya ay may suot na formal na American na matikas at may mga matang nagtataglay ng talino at kapangyarihan. Magandang araw, Wanda, simula ng lalaki sa isang malumanay na boses. Ako si Attorney Mateo Santos. Nagpanggap akong pinsan mo mula sa probinsya upang payagan akong makapasok at makita ka. Abogadong tanong ni Wanda, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sino ang nagpadala sa iyo rito, si Rodrigo ba? Hindi, Wanda, bulong ni Mateo habang inilalapit ang kanyang upuan sa mesa. Ang iyong sining ang nagdala sa akin dito. Nakita ko ang kwadro ng Birheng Maria. Ang microcalligraphy na ginawa mo, napakahusay mo. Nakuha ko ang bawat detalye ng transaction ni Rodrigo. Nandito ako upang tulungan kang makalabas sa lugar na ito at bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Ang iyong mga salitang iyon ay parang ulan sa tuyong lupa para sa puso ni Wanda. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iisa at takot sa wakas,
ay may isang taong dumating na may dalang pangako ng kaligtasan. Lalaban tayo, Wanda. I can file a petition for habeas corpus to question your confinement, and we will present these financial documents as proof of Rodrigo's motive to silence you. Paliwanag ni Mateo sa mahusay na Taglish na nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman sa batas. Ngunit bago natin magawa iyon, kailangan mong pirmahan ang representasyong ito upang magkaroon ako ng legal na kapangyarihan na kumilos para sa iyo. Inilabas ni Mateo ang ilang makapal na papel mula sa kanyang briefcase. Habang binabasa ni Juan ang mga dokumento, napansin niya ang isang particular na sugnay tungkol sa pamamahala ng kanyang mga ari-arian, kabilang ang kanyang minanang mansion sa Vigan, na pansamantalang mapupunta sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang abogado habang siya ay nagpapagaling. Bakit kailangang mapunta sa iyo ang pamamahala ng mansion at department, tanong ni Wanda nang may bahagyang pag-aalangan. Ito ay para sa protection ng iyong mga ari-arian, Wanda, mabilis na sagot ni Mateo nang may malumanay na ngiti. Kung hahayaan nating manatili ito sa ilalim ng pangalan mo, habang ikaw ay nasa loob ng institusyong ito, madali itong makukuha ni Rodrigo gamit ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nating ilipat ang pamamahala sa akin bilang iyong legal custodian para hindi nila ito mahawakan. Tinitigan ni Wanda ang abogado. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ang matinding pagnanais na mailigtas ang kanyang sarili at ang sanggol sa kanyang tiyan ang nangibabaw. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang malamig at nanginginig na kamay ni Wanda. Piniga ito ng bahagya upang magbigay ng lakas. Huwag kang mag-alala, Wanda. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Pagkatiwalaan mo ako. Ang ginit-edge kanyang kamay ay nagbigay kay Wanda ng isang hindi inaasahang pakiramdam ng kaligtasan. Pinirmahan niya ang dokumento, naniniwalang ito na ang dulo ng kanyang mahabang gabi sa ilalim ng pamilya de la Vega. Habang inayos ni Mateo ang kanyang mga gamit upang umalis, may kinuha siyang panyo sa kanyang bulsa. Kasabay nito isang lumang pilak na medalyon, ang bahagyang lumabas na may ukit na mga inisyal na kapareho ng disenyo ng pamilya de la Vega. Isang bagay na mabilis niyang itinago muli sa kanyang bulsa nang mapansing nakatingin si Wanda rito. Nagpaalam ang abogado at umalis kasama ang mga gwardya. Ngunit nang titingnan ni Wanda ang sahig sa ilalim ng mesa, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa briefcase ni Mateo habang nagmamadali itong umalis. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel at binuksan ito. Ito ay hindi isang legal na dokumento, kundi isang detalyadong listahan ng mga presyo ng lupa sa Vigan, kung saan ang kanyang minanang mansion ay may pulang bilog at may nakasulat na halaga sa tabi nito, isang halagang mas mataas pa sa anumang pondo ng Heritage Fund na ninakaw ni Rodrigo. Ang listahan ng mga lupa na may pulang bilog ay naging isang malamig na anino na patuloy na sumusunod sa bawat hakbang ni Wanda sa loob ng sanatoryo. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagbabago. Ang kanyang tiyan ay unti-unti nang lumalaki, isang lihim na buhay na patuloy niyang itinatago sa ilalim ng malalaking duster at tapis na ibinibigay sa kanya ni Ate Tiasing. Ang bawat pagduwal sa umaga ay sinasalubong niya nang may tahimik na pagtitiis. Tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang basang bimpo upang walang makarinig na gwardya. Isang gabi, habang ang buong pasilidad ay natutulog, na dahan-dahang gumapang si Wanda sa ilalim ng kanyang kama. Gamit ang kanyang daliri, gumuhit siya sa makapal na alikabok sa semento. Isang simpleng larawan ng isang maliit na bahay na may bakod at isang matangkad na puno sa gilid. Ito ang kanyang munting pangarap, ang tanging bagay na nagpapanatili ng tibay sa kanyang puso para sa anak na kanyang dinadala sa gitna ng kadiliman. Ito ang kanyang gintong sandali, isang tahimik na panalangin na isinulat sa alikabok ng isang selda. Kinaumagahan, pumasok si Ate Tiasing sa kanyang silid upang maglinis. May dala itong lumang pahayagan na nakatago sa ilalim ng kanyang basahan. Nang makaalis ang gwardya, maingat niyang iniabot ito kay Wanda. Tingnan mo ito, Wanda. Tibulong ni Tiasing, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Ito ang balita sa Vigan. Sa gitnang pahina ng dyaryo, nakita ni Wanda ang isang malaking larawan. Doon sa isang marangyang handaan sa loob ng isang kilalang hotel sa Vigan, nakatayo si Rodrigo kasama si Celestina. Si Celestina ay suot ang isang mamahaling pulang terno na may bordang ginto, habang si Rodrigo ay nakangiting nakahawak sa kanyang baywang. Ang pamagat ng balita ay tungkol sa tagumpay ng bagong proyekto ng pagpapanumbalik ng mga lumang kalsada, isang proyektong alam ni Wanda na binuo gamit ang ninakaw na pondo ng pamahalaan.
Naramdaman ni Wanda ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Habang siya ay nagdurusa sa loob ng isang malamig na institusyon, ang lalaking nangako sa kanya ng pagmamahal 19 na taon na ang nakalilipas ay masayang nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang kanyang kalaguyo. Ang contrast ng kanyang sitwasyon at ng kanilang buhay ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkahilo. Nang hapon ding iyon, dumating si Atty. Mateo Santos para sa isang mabilis na pagbisita. Ngunit sa pagkakataong ito napansin ni Wanda ang kakaibang malamig na aura sa abogado. Ate, kailan ba tayo magsisimula sa korte? Tanong ni Wanda, pinilit na maging matatag ang kanyang boses habang nakatingin sa mga mata ni Mateo. Kailangan ko nang makalabas dito bago pa malaman ng mga doktor ang tungkol sa pagbubuntis ko. Inayos ni Mateo ang kanyang salamin, iniwasan ang direktang tingin ni Wanda. We are working on it, Wanda, ngunit kailangan nating maging maingat. Ipinatitigil ni Rodrigo ang bawat hakbang ko sa korte. Para mas mapabilis ang proseso, kailangan nating pirmahan ang pinal na titulo ng paglilipat ng iyong mansion sa akin. Ito ang pinakamabilis na paraan para patunayan na wala ng kontrol si Rodrigo sa mga ari-arian mo. Nakita ni Wanda ang isang mabilis na kislap ng kasakiman sa mga mata ni Mateo habang nakatitig ito sa mga papel. Ang parehong kislap na madalas niyang makita kay Rodrigo sa tuwing may bagong piraso ng lupa silang nakukuha. Ang kanyang hinala ay dahan-dahang naging isang nakatatakot na katotohanan. Pagkaalis ni Mateo, hindi mapakali si Wanda. Lumapit siya sa pinto ng kanyang silid, idinikit ang kanyang tainga sa bakal na dingding upang makinig sa labas. Mula sa pasilyo, narinig niya ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng lumang dial ng telepono ng ospital. Ang boses ni Mateo, na palaging formal at malumanay, ay naging isang mahinang bulong na puno ng kakaibang awtoridad. Oo, nakuha ko na ang paunang pirma niya. Huwag kang mag-alala, MD. Lahat ay nagaganap ayon sa plano. Sino si MD? Ang tanong na iyon ay nagpalito sa isip ni Wanda hanggang sa sumapit ang hating gabi. Nang sumapit ang matinding katahimikan ng gabi, nagising si Wanda sa tunog ng mahihinang yabag ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na bintana ng pinto at sumilip sa madilim na pasilyo. Dun sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent na katayo, si Atty. Mateo Santos, kasama si Dr. Mendoza. Ang dalawa ay nag-uusap sa isang mahinang boses na sapat lamang upang marinig ni Wanda sa kanyang kinaroroonan. Panatilihin mo muna siya rito, Mendoza, hanggang sa mapirmahan niya ang pinal na kasunduan sa susunod na linggo. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng init ng taong nangakong magliligtas sa kanya. Kapag nakuha ko na ang mansion, maaari mo nang gawin ang kahit anong gusto mo sa kanya. Ang malamig na boses ni Mateo ay naging parang matalim na hangin na nagdala ng babala sa labas ng pader ng sanatoryo. Dahan-dahang umaabot sa mga lumang kalye ng vegan, kung saan ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa Plaza Salcedo, sa tapat ng makasaysayang cathedral, si Almang ay nakatayo habang pinagmamasdan ang mga turista. Bilang matandang kapitbahay ni Wanda, alam niya ang bawat tilaok ng manok at bawat ugali ng mga tao sa kanilang sityo. Para sa kanya, ang biglaang pagkawala ni Wanda pagkatapos ng gabi ng anibersaryo ay isang malaking misteryo na may amoy ng krimen. Sinasabi ko sa iyo, Mare, bulong ni Almang sa kanyang kaibigan habang nag-aayos ng mga tinitindang empanada. Hindi basta-basta aalis si Wanda nang walang paalam. Ang batang iyon napakagalang. At higit sa lahat, mahal na mahal niya ang mansyon ng kanyang pamilya upang iwanan ito kay Rodrigo. Sa kabilang bahagi ng plaza, si Doña Consuela, nasuot ang kanyang mamahaling terno at may hawak na payong na gawa sa lace, ay dumaan kasama ang kanyang mga alalay. Nang marinig ang mga tsiwalam ng mga tao, huminto ang matanda at nagpakawala ng isang malalim at huwad na buntong hininga. Huwag na kayong magtaka, malakas na sabi ni Doña Consuela upang marinig ng lahat. Ang aking manugang ay dumanas ng matinding depresyon dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Nagpasya siyang pumasok sa isang tahimik na kumbento sa Baguio upang magdasal at magpagaling. Pamilya namin ang nagpapadala ng tulong para sa kanya doon. Nanggumit lamang si Almang sa kanyang narinig. Alam niyang kasinungalingan ang lahat. Pagkaalis ng matanda, pumasok si Almang sa loob ng cathedral ng vegan. Sa harap ng imahe ng Birheng Maria, nagtulos siya ng isang kandila at nag-alay ng isang taimtim na panalangin para sa kaligtasan ni Wanda. Habang nagdarasal, napansin niya ang dalawang lalaking nakatayo sa may pintuan ng simbahan, mga tauhan ni Rodrigo
na may mga matang nakatitig sa kanya nang may babala. Ngunit hindi natakot si Almang. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang rosaryo. Pinatutunayan na ang katotohanan ay may sariling lakas na hindi kayang takutin ng anumang banta. Ito ang kanyang gintong sandali ang tapang ng isang simpleng kapitbahay sa harap ng makapangyarihang pamilya. Pagkaalis niya sa simbahan, isang batang lalaki na nagbebenta ng dyaryo ang lumapit sa kanya at palihim na nag-abot ng isang nakatuping papel sa kanyang bulsa. Pagdating sa bahay, binuksan ito ni Almang. Ito ay sulat mula kay Tia Sing. Si Wanda ay nasa Sanatorio de San Jose. Hindi siya baliw, nanganganib ang buhay niya at ng kanyang dinadalang sanggol. Samantala sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang kapaligiran ay hindi rin mapayapa. Nagtatalo sina Rodrigo at Celestina sa loob ng silid-aklatan. "Rodrigo, I am tired of this place," reklamo ni Celestina habang pabalagbag na inilalagay ang kanyang baso sa ibabaw ng lamesa. Ang mga tao sa Vigan ay tumitingin sa akin na parang ako ang may kasalanan sa lahat. Let's move to Manila, mas malaki ang kondo roon at walang nakakakilala sa atin. Hindi ganoon kadali iyon, Celestina. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng stress. I cannot leave Vigan yet. Hindi pa tapos ang paglilipat ng mga pondo mula sa Heritage Fund patungo sa mga personal nating account. At kailangan ko pang makuha ang pinal na titulo ng mansyon mula kay Mateo. Bakit ba kailangan pa natin ang mansyong iyon? You have more than enough money, sigaw ni Celestina. Hindi mo naiintindihan, galit na tugon ni Rodrigo. Ang mansyong iyon ay may mga dokumento ng pagmamay-ari na kailangan nating gamitin upang i-collateral sa bangko para sa ating huling transaction. Without that house, we are nothing. Nang lumabas si Rodrigo sa silid, upang sagutin ang isang tawag sa kanyang telepono, dahan-dahang lumapit si Celestina sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Nakita niya si Rodrigo na nakatayo malapit sa bintana, may hawak na isang piraso ng papel. Ihanda mo ang ticket papuntang Toronto. Bulong ni Rodrigo sa telepono, ang kanyang boses ay mabilis at lihim. Isang passenger lang, si Rodrigo de la Vega. Make sure the flight is on the night of the trial. Kapag nakuha ko na ang pera mula sa pagbebenta ng mansyon, aalis na ako. Naramdaman ni Celestina ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Ang lalaking nangako sa kanya ng isang magandang buhay sa ibang bansa ay naghahanda na palang iwanan siyang mag-isa upang harapin ang lahat ng kasalanan sa Vigan. Ang malamig na pagdududa ni Celestina ay naging isang madilim na ulap na dahan-dahang gumagapang patungo sa sanatoryo, kung saan ang oras para kay Wanda ay unti-unti nang naubos. Sa loob ng kanyang maliit na silid nakatayo si Wanda habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at ang tunog ng hangin sa labas ay tila isang babala. Alam niyang hindi na niya maaaring pagkatiwalaan si Attorney Mateo Santos pagkatapos marinig ang lihim na pakikipag-usap nito kay Dr. Mendoza. Bumukas ang pinto ng silid nang walang anumang katok. Pumasok si Mateo na may dalang isang makapal na dokumento. Wala na sa kanyang mukha ang malumanay na ngiti na dati niyang ipinapakita. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong determinasyon na nagpatayo ng mga balahibo ni Wanda. Pirmahan mo na ito, Wanda, formal na sabi ni Mateo habang inilalapag ang mga papel sa ibabaw ng maliit na mesa. Ito ang pinal na kasunduan para sa paglilipat ng titulo ng iyong mansion sa akin. Tinitigan ni Wanda ang dokumento, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ng abogado. Bakit ko gagawin yan at narinig ko kayo ni Dr. Mendoza kagabi sa pasilyo? You are not trying to save me. Gusto mo lang makuha ang mansyon ng pamilya ko upang gamitin sa sarili mong interes. Natigilan ng bahagya si Mateo, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang malamig na ngiti. Humila siya ng upuan at naupo, tinitigan si Wanda ng may halong pangmaliit. Matalino ka talaga, Wanda. Kaya nga gustong-gusto kita bilang kliyente. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Wanda. Gusto mong malaman ang katotohanan? Sige, ibibigay ko sa iyo. Ang pamilya ko ay nawalan ng lahat dahil kay Doña Consuela. Noong bata pa ako, ninakaw niya ang lupain ng aking ama sa ilalim ng huwad na proyekto ng pagpapanumbalik ng Vigan. Ang aking ama ay nagpakamatay dahil sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Naging abogado ako para sa isang layunin, ang bawin ang lahat mula sa mga De La Vega. At ang mansyong iyon, yan ang magiging kabayaran para sa buhay ng aking ama. Ngunit wala akong kinalaman sa mga krimen ni Doña Consuela.
Sigaw ni Wanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Biktima rin ako rito. Bakit kailangan mo akong isama sa paghihiganti mo? Dahil ikaw ang may hawak ng susi sa mansyong iyon. Wanda, sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay naging mas formal at mapanganib. Kung hindi mo pipirmahan ang dokumentong ito, mananatili ka sa pasilidad na ito habang buhay. At ang sanggol sa iyong sinapupunan, alam ni Dr. Mendoza, ang tungkol sa pagbubuntis mo. Kung mananatili ka rito, may mga paraan si Dr. Mendoza upang matiyak na ang bata ay ipanganganak na unfit o kaya ay ibebenta sa ibang bansa pagkatapos mong manganak. You will lose your child, Wanda, at wala kang magagawa dahil sa batas ikaw ay isang baliw. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Wanda. Ang takot para sa buhay ng kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng matinding panghihina, ngunit sa gitna ng takot na iyon, isang hindi inaasahang lakas ang sumilang sa kanyang puso. Ang galit ng isang ina ay mas malakas pa sa anumang banta ng kamatayan. Tumayo si Wanda ng tuwid sa harap ni Mateo. Kahit na manipis ang kanyang katawan at maputla ang kanyang muka, dahil sa pagkakakulong ang kanyang tindig, ay tila isang reyna na hindi kayang patumbahin ng anumang bagyo. Ito ang kanyang gintong sandali, ang pagpili na maging matatag sa harap ng kanyang pinakamalaking kaaway. Hindi ko pipirmahan ang mga papel na iyan, Mateo. Deklarasyon ni Wanda, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang mansyon ng aking pamilya at hinding-hindi ko hahayaang hawakan mo ang aking anak. Subukan mong gawin ang sinasabi mo at tinitiyak ko sa iyo na hahanapin ko ang paraan upang mabulok kayong lahat sa bilangguan. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Kinuha niya ang mga papel at tumayo, dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Huminto siya sa may pintuan at lumingon kay Wanda nang may nakatatakot na ngiti. May 3 araw ka na lang bago ang paglilitis sa vegan, Wanda, banta ni Mateo. Kung hindi ka pipirma sa loob ng 3 araw na iyon, doon ka na mamatay sa loob ng sanatoryo. Mag-isip ka ng mabuti para sa kaligtasan ng anak mo. Ang kumabigat na bakal na pinto ay isinara ng marahas ni Mateo na nag-iwan ng isang mahabang tunog na umalingaw-ngaw sa buong selda ni Wanda, tulad ng takbo ng oras na dahan-dahang dumarating sa kanyang huling hantungan. Ang 3 araw na palugit na ibinigay ni Mateo ay naging parang matalim na espada na nakabitin sa ibabaw ng ulo ni Wanda. Alam niyang wala na siyang oras para mag-alinlangan pa. Sa loob ng art room ng sanatoryo, sa tulong ng mga impormasyong nakuha ni Ate Tayasing, mula sa labas nalaman niya ang lokasyon ng lihim na tirahan ni Celestina sa Vegan, isang marangyang subdivision kung saan siya itinago ni Rodrigo mula sa mga mata ng publiko. Sa halip na mapuno ang galit sa babaeng sumira sa kanyang kasal, pinili ni Wanda na gamitin ang kanyang puso bilang isang ina at bilang isang biktima. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at sinimulan ang pagsulat ng isang liham. Hindi ito naglalaman ng mga mura o sumpa, kundi ng mga malamig na katotohanan. ANG kopya ang solong flight ticket ni Rodrigo papuntang Canada at ang mga bank statement na nagpapatunay na dahan-dahan nang inililipat ni Rodrigo ang kanilang mga pondo sa isang banyagang account habang iniwan ang pangalan ni Celestina bilang guarantor sa mga pautang sa Vegan. Sa dulo ng kanyang sulat, isinulat ni Wanda ang mga salitang naging gintong tulay sa pagitan ng kanilang mga puso. Hindi kita kaaway, Celestina. Kapwa tayo bilanggo sa kanyang mga kamay. Ngunit may pagkakataon pa tayong dalawa na iligtas ang ating mga sarili bago tayo tuluyang lamunin ng kanyang kasakiman. Ito ang kanyang gintong sandali, ang pagpili na magpatawad at makipag-alyansa sa kanyang dating karibal para sa isang mas malaking layunin. Nang sumapit ang gabi, lihim na lumabas si Ate Tiasing ng ospital. Suot ang isang lumang duster at may dalang bilao ng mga kakanin. Nagpanggap siyang naglalako sa tapat ng bahay ni Celestina sa Vegan. Nang lumabas ang katulong upang bumili, mabilis na isiningit ni Tiasing ang nakatuping liham sa ilalim ng plato ng puto na binili nito. Sa loob ng kanyang marangyang silid nakaupo si Celestina habang umiinom ng alak nang iabot sa kanya ng katulong ang sulat. Nang buksan niya ito at makita ang pirma ni Wanda, ang kanyang unang reaction ay ang magalit. Ngunit nang basahin niya ang bawat linya ng dokumento, at makita ang kopya ng tiket papuntang Toronto na may pangalan lamang ni Rodrigo, naramdaman niya ang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Celestina habang pinagmamasdan ang mga ebidensya.
Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang karangalan at kinabukasan ay naghahanda na palang tumakas ng mag-isa habang siya ang maiiwang haharap sa mga kasong kriminal sa Vigan. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding determinasyon na hindi siya papayag na maging biktima lamang. Isang gabi bago ang nakatakdang araw ng paglilitis. Nakaupo si Wanda sa gilid ng kanyang kama sa sanatoryo yakap ang kanyang tiyan habang nagdarasal. Ang matinding katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig niya ang mabibigat at sabay-sabay na yabag ng mga sapatos ng mga gwardya na mabilis na patungo sa kanyang silid. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa pasilyo ay tila isang babala na nalaman na ni Dr. Mendoza ang kanyang plano at sila ay dumarating upang ilipat siya sa isang mas malalim at mas selyadong pasilidad kung saan hindi na siya makikita kailanman ng sinuman sa labas. Ang dumarating na magayabag ng paa ng mga gwardya ay naging hudyat ng isang gabi ng panganib na walang katulad. Ngunit bago pa man marating ng mga gwardya ang pinto ng silid ni Wanda, ang buong pasilidad ay biglang binalot ng isang matinding kadiliman. Ang tunog ng kuryente na dahan-dahang nawala ay sinundan ng katahimikan habang si Ate Tiasing ay mabilis na hinila ang main switch ng kuryente sa likod ng laundry room. Sa gitna, dilim narinig ni Wanda ang dahan-dahang pagpihit ng susi sa kanyang pinto. Pumasok si Tiasing na may hawak na maliit na flashlight. Ang kanyang mukha ay puno ng takot ngunit may kasamang matinding lakas ng loob. Bilisan mo, Wanda, bulong ni Tiasing habang hinahawakan ang kanyang kamay. Nalaman na ni Mendoza na may plano kang tumakas. Kailangan na nating umalis ngayon din bago nila muling maibalik ang kuryente. Gabay ang mahinang liwanag, mabilis silang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo sa silid, kung saan matatagpuan ang laundry chute, ang lagusan, di mga maruruming kumot, patungo sa likod bahay ng ospital. Sa kabila ng kanyang 4 na buwang pagbubuntis, walang pag-aalinlangan na dahan-dahang dumaan si Wanda sa makipot na lagusan, habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakayakap sa kanyang tiyan upang protektahan ang kanyang sanggol mula sa anumang pinsala. Nang marating niya ang ilalim, ang malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng basang damo ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa parehong sandali, ang matinis na tunog ng sirena ng ospital ay nagsimulang gisingin ang buong pasilidad. Ang mga pulang ilaw ng emergency ay nagsimulang umikot at ang mga gwardya na may hawak na malalakas na flashlight ay nagsimulang maghanap sa masukal na damuhan sa labas. Mabilis na gumapang si Wanda patungo sa lumang bakod na bakal sa likod ng ospital. Doon sa kabila ng bakod, naghihintay si Almang kasama ang kanyang lumang tricycle na may amoy ng mga sariwang gulay mula sa palengke. Bago sumakay sa tricycle, lumingon si Wanda kay Tiasing na nakatayo sa ilalim ng anino ng pader. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng matanda. Binalot siya ng isang mahigpit at emotional na yakap. Salamat po, Ate Tiasing. Babalikan ko po kayo, pangako ko sa inyo at sa anak ko. Gumiti si Tiasing sa kabila ng kanyang mga luha. Tinulak si Wanda ng bahagya patungo sa tricycle. Iligtas mo ang anak mo, Wanda. Huwag mo na akong isipin. Umalis na kayo. Mabilis na sumakay si Wanda sa tabi ng tricycle. Itinago ang kanyang sarili sa ilalim ng mga sako ng kalabasa at sayote na inihanda ni Almang. Ang lumang makina ng tricycle ay gumawa ng isang mabigat na ungol. Nang dahan-dahan itong paandarin ni Almang, mabilis na lumayo sa madilim na kalsada patungo sa direksyon ng Vigan. Sa ilalim ng mabibigat na sako, nararamdaman ni Wanda ang bawat panginginig ng tricycle sa bawat lubak ng daan. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis, bawat hininga niya ay puno ng panalangin na sana ay makarating sila sa korte bago magsimula ang paglilitis sa umaga. Ngunit nang papalapit na sila sa tulay na nag-uugnay sa pasukan ng Vigan, biglang dahan-dahang huminto ang tricycle ni Almang. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pagitan ng mga sako, nakita ni Wanda ang kumikislap na pula at asul na ilaw ng isang patrol car ng pulisya na nakahambalang sa gitna ng daan. 2 pulis ang nakatayo roon, may hawak na larawan. Ni Wanda maingat na sinusuri ang bawat sasakyang pumapasok sa bayan, habang ang ulan ay dahan-dahang nagsisimulang pumatak sa kalsada. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw ng patrol car ay naging isang pader ng kaba na sumalubong kay Almang, ngunit ang matandang tindera ay hindi nagpakita ng anumang takot. Dahan-dahan niyang pinahinto ang kanyang tricycle sa tapat ng mga pulis, pinunasan ng pawis sa kanyang noo at ngumiti ng malawak na tila isang ordinaryong umaga sa palengke. Magandang umaga, Mga Sarge, masiglang bati ni Almang sa kanyang natural na tono.
Bakit may harang sa daan malalanta ang mga paninda kong sayote at kalabasa kapag nahuli ako sa pwesto ko sa palengke? Lumapit ang isang pulis, tiningnan ang loob ng tricycle na puno ng mga sako ng gulay kung saan sa ilalim nito ay nakatago si Wanda Pigil, ang kanyang hininga, habang nakayakap sa kanyang tiyan. May nakatakas na pasyente sa sanatoryo, Aling Almang. Mapangganib at may sakit sa isip. Wala ka bang nakitang babaeng pagalagala sa kalsada? Naku, Sarge, wala naman akong nakitang ganyan. Sagot ni Almang sabay kuha ng 2 malalaking kalabasa mula sa sako. Heto, magdala kayo ng gulay para sa pananghalian ninyo. Mahirap ang magbantay sa kalsada sa ilalim ng ulan. Ang simpleng kabaitan at pagiging familiar ni Almang bilang regular na tindera sa bayan ay nagpababa sa hinala ng mga pulis. Kumaway sila upang payagan siyang makalagpas. Nang dahan-dahang umandar muli ang tricycle, nakahinga ng malalim si Wanda sa ilalim ng mga sako. Nakalagpas sila sa huling bitag bago marating ang vegan. Makalipas ang ilang oras, ang bulwagan ng Korte Panlalawigan sa Ilocos Sur ay napuno ng ingay at mga tao. Ang mga mamamahayag, mga kapitbahay mula sa sityo at mga kilalang pamilya sa bayan ay naroroon upang masaksihan ang isa sa pinakamalaking iskandalo ng pamilya de la Vega. Si Rodrigo ay nakaupo sa tabi ng kanyang bagong abogado nang may mataas na tiwala sa sarili, habang si Attorney Mateo Santos ay nakatayo sa likod na kamasid nang may malamig na ngiti, naghihintay ng kanyang sariling tagumpay. Umakyat si Doña Consuela sa bulto ng saksi. Siya ay may suot na itim na belo at may hawak na panyong pambasa sa luha, isang larawan ng isang kaawa-awang ina na biktima ng karahasan. Napakasakit para sa akin, Ginoong Hukom. Umiyak na simula ni Doña Consuela, ang kanyang boses ay nanginginig sa huwad na emotion. 19 na taon naming tinanggap si Wanda sa aming pamilya sa kabila ng kanyang pagiging baog. Ngunit ang kanyang isip ay dahan-dahang nilamon ng selos at paranoia. Noong gabing iyon, matapos niyang malaman na hindi na niya kayang bigyan ng anak si Rodrigo, dinalo siya ng galit at marahas niya akong itinulak sa hagdanan. Nas niya akong patayin upang makuha ang aming mga ari-arian. Ang imigatao sa korte ay nagsimulang magbulong-bulungan. Marami ang naniwala sa mga kasinungalingan ng matanda dahil sa kanyang kilalang pangalan sa lipunan. Sumunod na tumayo si Rodrigo May, hawak na makapal na dokumentong medical mula sa sanatoryo. Ginoong Hukom, narito ang mga opisyal na record na nagpapatunay na si Wanda ay may malubhang psychosis. Nakakalungkot, ngunit para sa kanyang sariling kaligtasan at kaligtasan ng komunidad, kailangan niyang manatili sa ilalim ng medikal na pangangalaga. Hinihiling ko sa korteng ito na ideklara siyang walang sapat na pag-iisip upang pamahalaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga ari-arian. Sa isang sulok ng mga manonood, nakaupo si Almang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gintong krus sa kanyang leeg. Patuloy na nagdarasal habang nakikinig sa mga walang katapusang kasinungalingan ng mga de la Vega. Nasaan si Wanda? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib habang ang oras ay dahan-dahang lumilipas. Attorney Mateo Santos, tawag ng hukom. Mayroon ka bang counter evidence o pahayag mula sa iyong kliyente? Tumayo si Mateo, inayos ang kanyang Amerikana nang may malamig na ngiti. Ginoong Hukom, bilang legal custodian ni Wanda, sumasang-ayon kami sa pagsusuri ng doktor. Handa kaming tanggapin ang pamamahala ng kanyang mga ari-arian para sa kanyang kaligtasan. Naramdaman ng mga supporters ni Wanda ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang sariling abogado ay pumanig na rin sa kanyang mga kaaway. Ang hukom ay dahan-dahang kinuha ang kanyang panulat upang pirmahan ang pansamantalang desisyon na pabor kay Rodrigo at Mateo na magtatapos sa kalayaan ni Wanda habang buhay. Ngunit bago pa man madikit ang tinta ng panulat sa papel, ang malalaking kahoy na pinto ng bulwagan ng korte ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay lumikha ng isang matinding katahimikan sa buong bulwagan, habang ang lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng korte ay dahan-dahang nagpabalik ng katahimikan sa buong bulwagan, habang ang bawat mata ay nakatitig sa babaeng nakatayo sa may pintuan. Si Wanda ay dahan-dahang lumakad papasok, ang kanyang likod ay tangtap at ang kanyang tindig ay may likas na dignidad na hindi kayang burahin ng anumang pader ng sanatoryo. Siya ay may suot na simpleng puting blusa na ibinigay sa kanya ni Almang. Ngunit sa kanyang mga mata ay walang bakas ng kahinaan o kabaliwan.
Mayroon lamang isang matalas, alas at nagbabagang determination. Wanda, bulalas ni Rodrigo na biglang napatayo. Mula sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang tunog ng pagtama ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng lamesa ay muling nagpabalik ng disiplina sa silid. Katahimikan sino ang babaeng ito. Ginoong hukom, simula ni Wanda ang kanyang boses, ay malinaw at umalingaw sa buong bulwagan. Ako si Wanda de la Vega. Narito ako upang patunayan na ako ay may sapat na pag-iisip at ako ay biktima ng isang malubhang sabwatan. Upang tustusan ang kasakiman ng aking asawa at ng aking abogado, mabilis na tumayo si Attorney Mateo Santos. Pinilit na panatilihin ang kanyang formal na ekspresyon sa kabilaan ng kaba sa kanyang dibdib. Your Honor, aking kliyente si Wanda, ngunit tulad ng nakasaad sa mga dokumentong medical siya ay kasalukuyang wala sa tamang pag-iisip at nangangailangan ng agarang pangangalaga. Ang kanyang mga pahayag ay walang legal na basehan. Ang abogado ko ay hindi ako kinakatawan, Your Honor, sagot ni Wanda habang lumalapit sa harap ng hukom. Ang dokumentong hawak ni Attorney Mateo Santos tungkol sa paglilipat ng aking mansyon ay may huwad na pirma. Lihim siyang nakipagsabutan kay Dr. Mendoza ng sanatoryo upang panatilihin akong nakakulong habang kinukuha niya ang aking mga ari-arian bilang bahagi ng kanyang personal na paghihiganti sa pamilya de la Vega. Tumingin si Wanda ng diretso sa mga mata ni Rodrigo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng 19 na taon ng pagtitiis at sakripisyo ay naglaho pinalitan ng isang malamig na kapangyarihan. Tinitigan niya ang kanyang asawa nang walang takot na nagpilit kay Rodrigo na dahan-dahang umiwas ng tingin dahil sa matinding kahihiyan at takot na nabubunyag na ang kanyang mga lihim. Ito ang gintong sandali ni Wanda, ang pagpapatunay na ang kanyang espiritu ay hindi kailanman naging alipin ng kanilang kapangyarihan. Your Honor, narito ang aking ebidensya. Sabi ni Wanda habang ipinapakita ang 2 lumang kwadro na kanyang ipininta at ipinanumbalik sa loob ng sanatoryo na dinala ni Almang sa korte. Ang aking trabaho ay ang magpanumbalik ng sining. Sa mga gintong borda ng damit ng Birheng Maria, sa kwadrong ito gamit ang isang magnifying glass. Makikita ninyo ang microcalligraphy kung saan isinulat ko ang bawat numero ng bank account ni Rodrigo, ANG Mega Petsan transaction sa pondo ng Heritage Fund, at ang mga illegal na pagbebenta ng mga pambansang CO-VAT na ginawa ni Doña Consuela. Ang bulwagan ay muling napuno ng bulong-bulungan. Ang hukom ay nag-utos sa mga tauhan ng korte na suriin ang mga kwadro gamit ang magnifying glass. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, ang mukha ng hukom ay naging seryoso nang makitang totoo ang bawat sinasabi ni Wanda. Tumayo si Doña Consuela, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang itinuturo si Wanda. Wala kang katibayan, imbento lang yan ng isang baliw, isang huwad na sining na ginawa upang sirain ang aming pangalan. Ngunit bago pa man makasagot si Wanda, o ang kanyang abogado, isang malinaw at matatag na boses mula sa likod ng bulwagan ang muling bumasag sa ingay. Mayroon kaming katibayan, dahan-dahang sabi ng boses na iyon. Ang tinig na iyon ay naging parang kulog sa gitna ng katahimikan ng bulwagan ng korte. Dahan-dahan gumagapang patungo sa harap habang ang bawat tao ay lumingon sa kinalalagyan ng nagsasalita. Si Celestina ay dahan-dahang naglakad patungo sa bulto ng saksi, ang kanyang muka ay seryoso at may taglay na matigas na determinasyon. Suot niya ang isang eleganteng asul na damit, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mapagmataas na ngiti, pinalitan ito ng isang malalim na pagkaunawa sa katotohanan. Celestina, bulalas ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at gulat, habang nakatitig sa kanyang kalaguyo. What are you doing? Umalis ka dyan. Katahimikan, muling utos ng hukom na iginawad ang kanyang maso sa ibabaw ng lamesa. Pahintulutan ang saksi na magsalita. Umakyat si Celestina sa bulto at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng Biblia upang manumpa. Pagkatapos kinuha niya ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bag at iniabot ito sa kalihim ng korte. Ginoong hukom, simula ni Celestina, ang kanyang boses ay matatag kahit na may kaunting panginginig. Ako ang dating kalaguyo ni Rodrigo de la Vega, ngunit narito ako ngayon upang kumpirmahin na ang bawat salitang sinabi ni Wanda ay totoo. Ang flash drive na iyan ay naglalaman ng lahat ng digital ledger, mga resibo at mga lihim na offshore accounts ni Rodrigo
kung saan inilipat niya ang pondo ng Heritage Fund. Tumingin si Celestina kay Rodrigo nang may matinding pait sa kanyang mga mata. Naniwala ako sa kanyang mga pangako, Your Honor. Sabi niya magsisimula kami ng bagong buhay sa Canada. Ngunit nalaman ko mula sa mga dokumentong ipinadala sa akin ni Wanda na naghanda na siya ng iisang tiket papuntang Toronto para lamang sa kanyang sarili. Plano niyang iwanan ako upang harapin ang lahat ng utang at kasong kriminal sa vegan, habang siya ay nagpapakasasa sa banyagang bansa gamit ang perang ninakaw niya. Ang bulwagan ay muling napuno ng ingay ng mga tao. Ang mukha ni Rodrigo ay tuluyang nawalan ng kulay, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa mesa. Hindi lang iyan, Your Honor. Patuloy ni Celestina na ibinaling ang kanyang tingin kay Doña Consuela. Sa ilalim ng bodega ng mansyon ng mga De La Vega, may isang lihim na pinto kung saan nakatago ang mga pambansang Cuvat ancient artifacts na ninakaw mula sa mga simbahan at lumang gusali sa Ilocos Sur. Ang mga dokumento ng pagbebenta ng mga artifact na ito sa mga banyagang kolektor ay may lagda mismo ni Doña Consuela. Narito ang mga scanned copy ng mga transaction sa aking drive. Ipinakita sa malaking screen ng korte ang mga dokumento. Ang mga lagda ni Doña Consuela at ang mga larawan ng mga gintong kopa, lumang imahe ng mga santo at mga sinaunang kasangkapan ay naging malinaw na ebidensya ng kanilang malaking krimen laban sa kultura ng bansa. Sa gitna, dumaraming ebidensya, dahan-dahang nagtagpo ang mga mata ni Wanda at Celestina sa pagitan ng dalawang babaeng ito na minsan ay naging magkaribal sa isang lalaki. Wala nang bakas ng selos o galit. Isang tahimik at malalim na pagtango ng pasasalamat ang naganap sa pagitan nila, isang tahimik na kasunduan ng dalawang biktima na nagtulungan upang bawiin ang kanilang dignidad mula sa isang lalaking nagnanais lamang na gamitin sila. Ito ang gintong sandali na nagpabago sa takbo ng kanilang tadhana, kasinunggalingan. Lahat ng yan ay gawa-gawa lamang ng mga babaeng galit sa aking pamilya, sigaw ni Doña Consuela. Habang tumatayo, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating lakas, nanginginig sa matinding takot, habang nakikita ang mga pulis na nagsisimulang lumapit sa kanilang pwesto. Ngunit bago pa man matapos ng matanda ang kanyang huling salita, bigla siyang napahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang muka ay dahan-dahang namilipit sa matinding sakit at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Isang mas na pagbagsak ng katawan ni Doña Consuela sa malamig na semento ng korte ang naganap, habang ang kanyang huling lakas ay ginamit upang isigaw ang pangalan ng kanyang anak, Rodrigo. Ang pagbagsak ni Doña Consuela sa malamig na semento ay lumikha ng isang malaking kaguluhan sa loob ng bulwagan ng korte. Ang mga mediko ay mabilis na lumapit upang ilatag ang kanyang katawan sa isang stretcher at ilabas siya patungo sa ospital. Sa huling pagsusuri ng mga doktor, ang matanda ay dumanas ng isang malubhang stroke na nag-iwan sa kanyang kalahating katawan na naparalisa at nawala ng kakayahang magsalita ng maayos. Ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay hindi nakaligtas sa kanya mula sa malamig na kamay ng hustisya. Siya ay mananatili sa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga pulis sa loob ng ospital habang naghihintay ng kanyang paglilitis sa oras na bumuti ang kanyang kalagayan. Matapos ang pansamantalang pagkaantala, ang paglilitis ay muling nagpatuloy sa ilalim ng seryosong kapaligiran. Ang bawat tao sa korte ay tahimik na naghihintay sa huling hatol ng hukom. Rodrigo de la Vega Declaration ng Hukom, habang binabasa ang desisyon sa mahusay na Taglish. Based on the overwhelming evidence presented by the witness and the victim, this court finds you guilty of severe embezzlement of government funds, domestic violence, and the forced confinement of your wife, Wanda de la Vega. You are hereby sentenced to a maximum of 25 years of imprisonment in the state penitentiary without the possibility of parole. Nayak si Rodrigo sa matinding kawalan ng pag-asa, napayuko ang kanyang ulo sa ibabaw ng lamesa habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nilagyan ng bakal na posas ng mga pulis. Attorney Mateo Santos, patuloy ng hukom, ibinaling ang kanyang tingin sa abogado. For the crime of extortion, fabrication of legal land titles, and conspiracy to commit illegal detention, you are disbarred from the practice of law and are hereby sentenced to 15 years of imprisonment. Ang malamig na tunog ng bakal na posas, nang idikit ito sa mga kamay ni Mateo, ay naging parang katapusan ng kanyang mahabang pangarap ng paghihiganti. Tumingin si Mateo kay Wanda nang may matinding galit, ngunit si Wanda ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Ang galit ng abogado ay wala ng kapangyarihan sa kanya. At sa huli,
Pahayag ng hukom habang nakatingin kay Wanda ng may paggalang. The ownership of the ancestral mansion in Vigan and all associated family properties are hereby fully restored to Wanda de la Vega as the sole and rightful custodian. This court is dismissed. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa desisyon ng hukom mula sa mga nanonood, kasama si Almang na hindi mapigilan ang pag-iyak sa labis na katuwaan. Bago umalis ng korte, dahan-dahang lumakad si Wanda patungo sa lamesa kung saan nakaupo si Rodrigo na kasalukuyang binabantayan ng 2 pulis. Tinitigan niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 19 na taon. Dahan-dahang hinawakan ni Wanda ang gintong singsing, sa kanyang daliri ang huling simbolo ng kanyang lumang pagtitiis. Sa pamamagitan ng isang banayad na kilusan, tinanggal niya ang singsing at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng lamesa sa harap mismo ni Rodrigo. Tapos na, Rodrigo, mahinahong sabi ni Wanda ang kanyang boses, ay walang anumang galit kundi isang malalim na kalayaan. Pinapalaya ko na ang sarili ko sa iyo. Ito ang kanyang gintong sandali, ang pagpili na iwanan ng nakaraan nang walang dalang puot, pinatutunayan na ang kanyang puso ay malaya na. Tumalikod si Wanda at lumakad palabas ng korte kasama si Almang patungo sa mainit na sikat ng araw ng Vigan. Ang hangin sa labas ay tila may dalang amoy ng kalayaan, ngunit nang makatapak siya sa unang baitang ng hagdanan ng korte, bigla siyang napahinto. Isang matindi at matalim na sakit ang biglang gumapang mula sa kanyang likod patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang puson at naramdaman niya ang dahan-dahang pagdaloy ng maligamgam na tubig sa kanyang mga binti. Almang, bulong ni Wanda, ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang nakahawak sa balikat ng matanda. Ang anak ko, parang manganganak na ako. Ang matinding sakit ng paggawa at panganganak ay naging parang huling pagsubok na kailangang lampasan ni Wanda upang tuluyang maipanganak ang kanyang bagong buhay. Sa loob ng silid-pandig ng ospital ng Vigan, ang hangin ay puno ng kaba at pag-asa. Hawak ni Almang ang nanginginig na kamay ni Wanda habang ang pawis ay dahan-dahang dinaloy sa kanyang mga pisngi. Isa pa, Wanda, kaya mo iyan, mag-push ka, patnubay ng doktor sa isang malumanay ngunit matatag na boses. Gamit ang kanyang natitirang lakas, ipinikit ni Wanda ang kanyang mga mata at ibinuhos ang buong pagmamahal ng isang ina sa kanyang huling pag-ire. Sa sandaling iyon, ang 19 na taon ng pagdurusa, ang malamig na pader ng sanatoryo at ang bawat pang-api ng pamilya de la Vega ay naglaho, pinalitan ng isang matinding pagnanais na iligtas ang kanyang anak. Ang matagal na katahimikan sa loob ng silid ay biglang bumasag nang marinig ang malakas malusog at unang iyak ng isang sanggol. Naiyak si Wanda sa labis na kaligayahan habang dahan-dahang inilalagay ng doktor ang bagong silang na sanggol sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ang mainit na balat ng kanyang anak at ang mabangong amoy ng bagong buhay ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng tagumpay na hindi kayang tapatan ng anumang desisyon ng korte. Ang maliliit na daliri ng sanggol ay dahan-dahang humawak sa hintuturo ni Wanda, pinipigay ito ng bahagya na tila nangangakong hindi na sila kailanman maghihiwalay sa buhay na ito. Ito ang kanyang gintong sandali, ang pagpapatunay na sa kabila ng lahat ng dumi at kalupitan ng mundo, ang buhay ay palaging nakakatagpo ng paraan upang magsimula muli. Makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga si Wanda sa kanyang pribadong silid, bumukas ang pinto at pumasok si Ate Tiasing. Dahil sa malawakang investigasyon na sinimulan ng korte laban kay Dr. Mendoza, pagkatapos ng kaso ni Wanda, ang mga huwad na record ng sanatoryo ay tuluyang ipinawalang bisa at si Tiasing ay formal ng pinalaya mula sa kanyang ilegal na pagkakakulong. Ate Tiasing, masayang tawag ni Wanda, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha ng pasasalamat. Lumapit si Tiasing sa gilid ng kama at tinitigan ang sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi ni Wanda. Napakagandang bata, Wanda. Kamukhang kamukha mo. Salamat sa pagtupad sa iyong pangako na babalikan mo ako. Salamat din sa iyo, Ate Tiasing. Kung wala ka, wala kami ng anak ko ngayon dito, sagot ni Wanda habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Gusto kong ipakilala sa iyo ang anak ko. Ang pangalan niya ay Mateo. Natigilan ng bahagya si Tiasing. Mateo, tulad ng pangalan ng abogado. Gumiti si Wanda at dahan-dahang hinaplos ang ulo ng sanggol. Hindi dahil sa abogadong nagtangka tayong sirain, kundi dahil sa tunay na kahulugan ng pangalang ito, handog ng Diyos. Siya ang aking bagong simula at ang pangalang ito ang magpapaalala sa amin
na kahit gaano kagulo ang mundo ang Diyos, ay palaging nagpapadala ng kanyang handog sa tamang panahon. Isang araw bago ang kanilang nakatakdang pag-uwi, sa mansion isang nurse, ang pumasok sa silid ni Wanda na may dalang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. "Ma'am Wanda, may nag-iwan po nito sa desk para sa inyo," sabi ng nurse. Isang hindi kilalang lalaki po mabilis ding umalis pagkatapos iabot ang kahon. Dahan-dahang binuksan ni Wanda ang kahon. Sa loob nito nakalagay ang isang lumang susi na gawa sa mabigat na bakal. Ang susing nagbubukas sa pangunahing pinto ng kanyang minanang mansion sa Vigan na may kasamang isang maikling sulat na walang pirma. Ang mansion ay malinis na mula sa mga anino ng nakaraan. Oras na upang buksan mo ang pinto ng iyong tunay na tahanan. Ang lumang susing bakal na hawak ni Wanda ay dahan-dahang nagpabalik ng kapayapaan sa kanyang puso nang iikot niya ito sa trangka ng malaking pinto ng mansion. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang mga bintanang gawa sa kapis ay binuksan upang papaskin ang sikat ng araw at ang sariwang hangin ng Vigan na pinalayas ang bawat anino ng nakaraan na matagal nang naghari sa loob ng bahay na bato. Ang mansion ng mga De La Vega ay hindi na isang madilim na bilangguan ng kasakiman. Ito ay dahan-dahang binago ni Wanda upang maging Museo de Sanasyon ng Vigan. Ang bawat sulok na dati ay nagtataglay ng malamig na lihim ay napuno ngayon ng liwanag mga halaman at mga magagandang sining na ipinanumbalik ni Wanda gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa loob ng malawak na sala si Ate Chesing ay masayang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, suot ang isang malinis na kasuotan, habang tinatanggap ang mga unang bisita ng museo nang may mainit na ngiti. Sa kabilang bahagi naman malapit sa malaking hagdanan na dati ay naging saksi sa kasinungalingan ni Doña Consuela. Nakatayo si Almang habang masayang nagkukwento sa mga turista tungkol sa kasaysayan ng sining ng pagpapanumbalik na ginawa ni Wanda. Ang komunidad na dati ay naging tahimik dahil sa takot sa pamilya de la Vega ay naging buhay na buhay muli. Dahan-dahang lumakad si Wanda sa pasilyo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dinalo sa magaspang na dingding na gawa sa lumang tisa at bato ng mansyon. Noong una ang dingding na ito ay tila mga rihas na nagpapakita ng kanyang pagiging bilanggo sa tungkulin at obligasyon. Ngunit ngayon sa ilalim ng kanyang banayad na paghawak naramdaman niya na ang bahay na ito ay naging isang tunay na tahanan, isang tahanan ng pag-ibig, kalayaan at pagpapagaling para sa kanya at sa kanyang anak. Ito ang kanyang gintong sandali, ang dulo ng kanyang mahabang paglalakbay patungo sa kapayapaan. Sa pinakamalayong sulok ng museo, sa ilalim ng bahaging nagpapakita ng kasaysayan ng bayan, nakasabit ang isang lumang larawan ng pamilya de la Vega. Tinitigan ito ni Wanda ng ilang sandali. Wala na siyang naramdamang galit o pait sa kanyang puso. Naintindihan niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya ang nakaraan upang ang kanyang hinaharap at ang hinaharap ng kanyang anak ay maging malaya mula sa anumang kadena ng galit. Lumabas si Wanda patungo sa malawak na hardin sa likod ng mansion. Sa ibabaw ng berdeng damuhan, ang maliit na si Mateo ay masayang gumagapang sa ilalim ng gintong sikat ng araw ng Vigan, sinusubukang abutin ang mga dahan-dahang bumabagsak na dahon habang si Tiasing ay nakangiting nakamasid sa kanya. Tumingala si Wanda sa asol na langit habang ang banayad na hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak ng hasmin sa buong hardin. Ngumiti siya ng may malalim na kaginhawaan. Alam niyang ang bagong bukas ay sa kanila na, at ang bawat sugat ng kahapon ay naging isang magandang bahagi na lamang ng kanyang obra maestra ng buhay. Lumipas ang 5 taon, ang Museo de Sanasyon ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at sining sa Vigan, isang kanlungan ng kapayapaan, kung saan ang bawat kwadro at antik na kagamitan ay nagkukwento ng pagbawi at pagpapanumbalik. Sa balkonahe ng mansyon nakatayo si Wanda habang pinagmamasdan si Mateo, na ngayon ay 5 taong gulang na masayang tumatakbo sa ilalim ng mga puno ng mangga kasama si Ate Tiasing. Tinanong siya minsan ni Almang kung napatawad na ba niya si Rodrigo at ang kanyang pamilya. Ngumiti si Wanda ng may malalim na kapanatagan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan o pagtanggap muli sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagpili na tanggalin ang kanilang kapangyarihan, nasaktan ka pa. Si Rodrigo ay nananatili sa loob ng bilangguan at si Doña Consuela ay nananatiling nakahiga sa kama ng ospital, ngunit sa puso ni Wanda wala na silang anumang puwang.
Ang kanyang puso ay puno na ng kasalukuyan at yun ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo sa buhay, kundi ang kakayahang manatiling matatag at buo sa gitna ng bawat pagsubok. Natagpuan ni Wanda ang kapayapaang ito sa bawat ngiti ng kanyang anak, sa bawat haplos ng kanyang brotsa sa mga lumang sining, at sa bawat tahimik na hapon sa vegan, kung saan ang hangin ay malayang umihip. Ang buhay ng tao ay parang isang lumang kwadro na nasira ng malupit na kamay at dinalo ng dumi ng panahon. Ngunit hanggat may sapat na lakas ng loob na maniwala sa sining ng pagpapanumbalik ang bawat punit at bawat sugat, ay maaaring ayusin. Maaari tayong magsimula muli at ang bagong kwadro na ating lilikhain ay magiging mas maganda at mas matatag kaysa sa anumang nakaraan. Ang banayad na hangin na may dalang amoy ng mga bulaklak ng hasmin sa hardin ng vegan ay dahan-dahang lumikha ng isang payapang dulo sa mahabang gabi ni Wanda. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging bahagi na lamang ng isang magandang alaala na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Mga mahal kong tagapakinig, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala at pagtitiyaga na samahan ako sa bawat yugto ng mahabang paglalakbay na ito hanggang sa marating natin ang huling istasyon ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat linya ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahagi kung saan si Wanda ay kinaladkad ng mga gwardya patungo sa malamig na silid ng sanatoryo, habang patuloy niyang niyayakap ang kanyang tiyan upang protektahan ang kanyang sanggol. Ang bawat eksenang narinig ninyo ay kinuha ko mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihan sa ating paligid. Mga taong dumanas ng matinding pagkakanulo, ngunit pinili ang hindi sumuko para sa kanilang mga anak. Ito ay isang gawaing sining na binuo ko ng may malalim na pagninilay-nilay tungkol sa halaga ng buhay at sa lakas ng puso ng isang ina. Alam ninyo, ang ating buhay ay parang isang lumang kwadro na dinalo ng dumi at nasira ng panahon, katulad ng painting ng Birheng Maria na ipinanumbalik ni Wanda. Maaaring marumihan tayo ng mga malulupit na kamay ng iba, maaaring mapuno ng bitak ang ating puso dahil sa mga kasinungalingan, ngunit ang tunay na kagandahan sa ilalim ng mga sugat na iyon ay hindi kailanman mawawala. Sa tulong ng tiwala sa sarili at pagmamahal, maaari nating ipanumbalik ang ating sariling kulay at liwanag upang maging isang bagong obra maestra. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wanda, magagawa niyo rin bang iwanan ang inyong singsing sa kasal sa harap ng taong sumira sa inyong buhay, nang walang dalang galit at puot? O pipiliin ninyo ang maghiganti upang maiparamdam sa kanila ang sakit na inyong dinanas? Gusto ko pong malaman ang inyong saloobin tungkol sa naging desisyon ni Wanda. Saan po ba kayo? Kasalukuyang nakikiniigi ngayon habang tinatapos natin ang huling kabanata ng ating kwento. Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? Nagpapatulog ng inyong mga anak? O nag-aayos ng bahay pagkatapos ng isang mahabang araw? Habang araw, sana po ay naging mabuti akong kasama sa inyong mga gawain ngayon. Kung naging malapit sa inyong puso ang kwento ni Wanda, mangyaring i-like, i-share, at mag-iwan po kayo ng inyong komento sa ibaba. Ibahagi po ninyo ang inyong sariling kwento ng pagbangon dahil dito sa ating tahanan, palaging may isang kaibigan na handang makinig sa inyo ng walang paghuhusga. Naway gabayan kayo ng kapayapaan, kaligtasan, at lakas ng loob sa inyong sariling paglalakbay sa buhay. Palaging tandaan na kayo ang may hawak ng pinsel upang ipinta ang inyong sariling bukas. Pamagat ng kwento, ang obra maestra ng isang ina sa vegan paalala. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa buhay.